Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 19 ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:45 ng umaga. 7:45 ng umaga at araw po ngayon ng Sabado, kaya medyo late po tayo, walang pasok. Nais ko lang po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Halos nalimutan ko na yung message ng mahal na araw. Opo, nakalimutan ko na. Sana ay naisipan ko kagabi ay mag-message muna ako ng yung ah, ibang pamamaraan para makumbinsi yung mga tao. Opo. Ah, Kasi po ay iba-iba po ang tao, iba-iba ang style ng pag-message o iba-iba ang alam niya. Opo, iba-iba ang expertise. Ganun po yan, ano? So, ang title ko po ngayon ay Message Natin sa Mahal na Araw. O ito nga, Holy Week ngayon eh. Ang message ko po ay sana magsisi na, sana magbago na, tanggapin ang offer ng kaligtasan. Yan po. Mahirap intindihin yan kasi nga simula nung bata ay naririnig na natin yan eh. Magsisi na o magbago na, pero hindi rin naintindihan eh. Opo. O hindi alam kung papaano o hindi alam kung ano ang pangangailangan na importante pala yan. Kung ganyan lang kasi ang sasabihin sa atin, magsisi na, walang epekto yan eh. Opo, wala po eh. Gagamitin po natin ang mga pangyayari sa nakikita natin. Opo, at iuugnay natin po dyan. Bakit hindi nga pinapansin yan? Kahit na sinabi na ng mga pastor, mga pari, mga matatanda sa atin, ng ating mga magulang, magsisi na o magbago na, pero wala pa rin eh. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Magsisintro ako siyempre sa yun nangyari dyan kay Rodrigo Roa Duterte. Diyan ko isisintro yan para mas maintindihan natin. Extreme na kasi po yan eh. At kailangan dito magbigay tayo ng mga extreme example na nakita ng ating mga mata. In our very own eyes, hindi ba? Nakita natin yan. Baka sakali paniwalaan. Opo, baka sakali lang ano. Pero bago ang lahat po ay hayaan nyo muna na batiin ko o pasalamatan ko po itong mga sumusubaybay sa atin. Kahapon pala nag-comment na naman si Concepcion Barsi. Ang sabi niya, kasi ang topic ko kahapon ay yung huwag pabudol dyan sa mga survey na yan, mga survey. Ang sabi niya ay tama naman, mind conditioning lang yan, sabi niya. Yung survey ay yan nga eh. Pero hindi ko na binanggit doon sa vlog ko kahapon kasi ang dami na rin nagsasabi eh. At yan na rin ang una kong sinabi doon sa una kong pahapyaw na topic dyan patungkol dyan sa survey. Opo. Salamat Concepcion Barsi. At ito po sila itong mga sumusubaybay sa atin, si Rosana Narumi ng Japan. Salamat po. Si Al Olalia ng Bacoor, Pampanga. Si Libra Girl, si Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Shalan Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno,
Leti Peralta ng Mamburo Occidental Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querticio, Juna M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Joseph Ben Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dogarde, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, no? Michael Apasible Bulletin, Attorney Inso Ricto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang topic po natin ngayon ay message natin sa mahal na araw. Opo, na dapat ay magsisi na. Opo, na magbago na o tanggapin ang offer ng kaligtasan. Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para ang tao ay maligtas. Iyan po ano. Ngayon ay ang sinabi ko po kanina ay ilalagay natin yung example na nangyari kay Rodrigo Roa Duterte. Yung pagkasabi niya na who is this stupid God, sabi niya. Ganun ang pagkasabi niya, who is this stupid God na gumawa siya ng creation na all is perfect. Pero mayroon palang ahas. Yun ang kini-question niya na bakit naglagay pa siya ng ahas doon na makakasira ng kanyang perfection na ginawa. Kung una mong marinig yan, sa totoo lang, kahit matalino ka, madadala ka rin Madadala ka. Dahil nga, may puntos. Opo. Kahit na pasabihin natin na bigyan mo ng 10% na maniwala ka doon. Pero baka ang iba 50% naniniwala doon na God is stupid Pero ilagay natin na 5% o 10%, 20%, madadala ka. O parang may puntos si Duterte. Bakit nga naman ang naglagay ng ahas? Ngayon ay ang hindi niya kasi alam, at ito po ang hindi rin alam ng marami Noon pa, nagplano na po ang Panginoon. Noon pa, paano niya tutubusin? Opo, na wala kang gagawin. Maniwala ka lang, tapos na. Ayan po walang bayad po. Hindi mo kailangan ang cellphone, hindi mo kailangan ang padrino, hindi mo kailangan ang sasakyan, taxi o kutsi o eloplano,
Hindi mo kailangan kahit na 5. Wala. Maniwala ka lang. Kahit na ikaw ay nakabilanggo, kahit na ikaw ay nasa bingid ng kamatayan, ikaw ay prinsesa o artista o matalino kang tao, kaya mong gawin yan. Maniwala ka lang eh. At kahit ikaw nga ay nakabilanggo na bibitahin ka bukas. Ay maniwala ka lang, maliligtas ka. Yun po, walang kailangan na requirement. Kaya patas po ang Panginoon. Patas sa lahat. Gumawa siya ng paraan. Maniwala ka lang doon sa ginawa niya o doon sa panukala niya o doon sa mga plano niya na iligtas ang tao. Ayan po ano? Okay. Galatians 3:11. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident. Napakaliwanag po niyan. Walang maliligtas sa pagsunod sa batas. Wala po. Sinigurado po yan ng Biblia kasi nga paulit-ulit po ito eh. Halos lahat po ng book dyan sa Biblia o author, iyan po ang sinusulat. No one is justified by following the law is evident. Ibigay po natin ang example naman ni yang kay Duterte. Ang gusto nila, i-implement daw yung Article 59 ng Rome Statute. I-implement nila na kailangan daw si Duterte ay dadaan muna sa local court. Sige nga, local court ang sinasabi nila. Pero ang talagang nakasulat ay competent judicial authority. Local court yan, sabi nila. Local. Sige, ipagpalagay na ilagay natin sa batas natin. Tanggalin natin yung RE 8951 ata yung ano bang RE yun? 9851. Tanggalin na natin yon at ipalit itong Rome Statute. Pero yan ay tinanggal na nila ang Rome Statute ayaw na nila, isinuka na nila yan. Pero ngayon, yun ang niyayakap nila. Sige, yakapin na natin at sundin na natin. Ipalo natin yung batas. Maliligtas pa ba si Duterte? Hindi. No one is justified by following the law. Is evident in the sight of God. Ganun po hindi siya maliligtas. Kahit na sundin na niya yung Rome Statute, makukulong pa rin siya o kung makalusot man siya dyan sa kulungan dyan sa dahig, ay wala siyang lusot sa Diyos. Ayan po ang ibig sabihin yan. Ngayon, ay for the just shall live by faith. Ayan po. Noon pa yan, sinasabi na po yan sa Old Testament, the just shall live by faith. Aywan ko kung sinong unang nagsalita niyan. Kung hindi si Job, ay si Habakuk. The just shall live by faith. Yun daw mga justified ay mamumuhay na yan by faith. Hindi sa pamamagitan ng batas. Ang batas nga nagiging sophisticated pa ang krimen na ginagawa because of the law. Because of the law ay ginagawa nilang sophisticated ang krimen para makaligtas sila. At yun nga, yung una kong tinalakay dito, ang batas ginagamit lang para pangharas o pang-oppress. Ganon sa ginawa nila kay Dilima. Ganon ang ginamit nila. Drug lord yan? Batas yun walang bail yan. Di ba? Walang bail yan. Ay kasi nga, no one is above the law. I-implement natin ang batas. Drug lord yan, walang bail. Halos 7 taon nakakulong po si Dilima. Oppression nga nagagamit po ang batas sa oppression. At sinabi din po ni Jesus Christ yan. Opo, sinabi niya, kayo mga Pariseo, kayo kanya, mga hypocrites kayo, sabi niya. Nilalagyan nyo ng heavy load. Ayan nga, ino-oppress nga Nilalagyan nyo ng napakabigat na pasanin ang mga tao. Pero kayo, yung mga finger nyo, hindi naman nagdadala ng mga heavy load. Yun ang sabi ni Jesus Christ.
Iyan po na nangyari dyan sa example natin na nasaksihan natin po yan. Nangyari kay Dilima. Hindi ba? Binigyan siya ng heavy load. Hindi ba? Ng alin? Ng batas. Batas hindi ba? Kakutsaba ang prosecutor, kakutsaba ang judge. Yung unang judge po na sinabi ay mabigat ang testamento mabigat ang ang testimonya drug lord siya yun, hindi ba? Ikinulong siya. Ganun po nagagamit pang umpis. Kaya nga hindi maliligtas ang tao sa pamamagitan ng batas. Kasi nga guideline lang po 'yan to obtain righteousness o to obtain what is right or to bring us to righteousness. Guidelines lang po 'yan. Pero ang ginagamit ng iba ay yun ang pinakamataas. Sa Biblia po, ikikwento ko lang po sa inyo yung mga Assyrians po, sinubukan nila na ang pinakamataas sa lahat ay ang batas. Sinubukan nila. Mayroon silang nakasulat ata mas mataas yung huli kaysa dun sa una. Ngayon, nung ni-research ko yan, mas mataas yung huli kaysa dun sa una. Mas mataas pa ang batas kaysa dun sa hari. Yun pala ang sinabi doon. Yun pala ang ibig sabihin. Kaya nung gumawa ng batas yung hari nila, sa pamamagitan naman ng inggit kasi nainggit yung isang yung isang ministro. Ngayon, gumawa ka ng batas, sabi doon sa hari, na lahat ng tao ganitong oras ay sasamba sa iyo. Lahat ng tao luluhod, sasamba sa iyo, at kung mayroong hindi lumuhod, ay itatapon sa leon. Gumawa siya ng batas. Ay gusto niya, okay naman yung batas di ba? Gumawa siya ng batas. Ngayon, ito si Daniel, ay alam nila kasi na hindi sasamba si Daniel sa tao Ngayon, hinuli nila. Pero ayaw ng hari. Kasi kaibigan niya si Daniel advisor niya Nanghuhula si Daniel Ngayon, ang nangyari, napilitan siya na itapon si Daniel sa leon. Kasi nga, ang sabi ng ministro ay hindi pwede. Mas mataas sa iyo ang batas kisa ikaw, sabi niya. Napilitan siya na itapon sa leon si Daniel. Pero nung umaga na, hindi siya makatulog Pinuntahan niya yung leon, yung kuweba ng leon. Daniel, kanya buhay ka pa ba? Opo, mahal na hari, sabi niya. Hindi ba? Ang ginawa naman niya, yung ministro na nagbigay sa kanya ng advice na gawin yung batas, yun ang itinapon niya sa leon. Ganun po yun. Pero nawala din ang mga Assyria. Kahit na mataas pa yung batas sa kanila kisa sa hari. Hindi ba? Wala din Wala din mangyayari Kinikwento ko lang po sa inyo, punta ngayon tayo dito sa pangalawang verse. Ephesians 2, verse 8 hanggang 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Ayan po. Wala kang pwedeng ipagmalaki. Opo. Kasi nga ikaw ay naligtas lang dahil sa habag ng Panginoon. Ay, oo nga naman. Ay kasi sa langit, bawal ang pagmamalaki. Sa langit po bawal ang yung boasting o yung pagmamayabang. Bawal po yan. Ay kung nasa langit ka at naligtas ka dahil sa pagsunod sa batas, adi wala kang utang sa Diyos, hindi ba? Ganun po yan For by grace, sabi po ng Biblia, you have been saved through faith.
And that not of yourselves. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Ayan po. Kwan lang po yan eh. Gift of God po eh. Kung tatanggapin mo, ay okay lang. Ay kung hindi mo tatanggapin, ay bahala ka na. Gift lang po yan, kagandahang loob. Siya na mismo ang umako ng ating mga kasalanan. Kung papaano po yan, ay miracle po yan. Milagro. At yan ang dapat nating tandaan na hindi na-explain yan sa kung minsan nakukulangan kasi ako sa sa Catholic. Pero ngayon ay mayroon na rin silang mga ngayon na nagba-Bible study rin yung mga namumuno at ito na ang pinag-aaralan nila. At kung minsan mas maganda pa nga yung turo nila ngayon mas maganda pa kasi kumpleto sila ng ng resources at yung mga may mga malaki ang nila, malaki ang pundo nila, kaya nagagawa nila yan. Opo. Yan ang naobserbahan ko ngayon sa mga Katoliko. At may mga faith din dyan na talagang yung pananampalataya nila ay talagang hindi mo matawaran. Opo. Yun nga lang, ang una kong puna dyan ay kulang yung mga tinuturo nila o aywan ko kung wala nagtuturo o yung style nila. Opo. Ngayon ay punta po ngayon tayo dito sa number 3 verse Philippians 3:9, and be found in him having a righteousness not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Yan po ang sinabi ni Paul sa mga Philippians. And be found in him, siya ay natagpuan na siya ay parang kasama na niya si Jesus Christ o naandun na siya kay Jesus Christ, doon sa pananampalataya kay Jesus Christ. And be found in him, lahat ng gagawin niya in him ay for him o in him o ganun po yan. Lahat na, and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law. Dati kasi ito si Paul ay blameless ito sabi niya blameless with regards to the law. Kung ang pag-uusapan kanya ay batas, ay blameless ako, sabi niya Yun nga yun ang righteousness niya. Pero sabi niya, lahat pala ng yan ay futile. Wala palang kwenta yan, sabi niya. Pero hindi nabanggit dito. Ang sinasabi lang niya dito ay, not having a righteousness of my own that comes from the law. Ayan po but that which is through faith in Christ, sa pamamagitan lang ng pananampalataya kay Jesus Christ o paniniwala. Sasama na kasi yung gawa po sasama na yung gawa. Ang una kasi ay paniniwala o yung pananampalataya. Pag naandun na yan, yung gawa mo magiging tama. Opo. But that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Hindi doon sa basis of the law or obeying the law. Uulitin ko lang po yung batas kasi guidelines lang po yan. Guidelines lang yan. Ang mahalaga po ay yung righteousness. Opo. Pero kung minsan ay ang nila yung justified ka. Ang mahalaga ay justified ka. Yun to bring us to what is just. Ayun po yung purpose ng batas lang
is just a guide to bring us to what is just. Pero ang talagang nakasulat ay to bring us to righteousness. Ayan po. Ngayon ay uulitin ko lang po yung sinabi ko kanina, no? Hindi mo kailangan ang pera eh. Hindi mo kailangan o ang sasakyan o ang cellphone o ang padrino, hindi mo kailangan eh. Maniwala ka lang eh. Kaya kung hindi mo nagawa yan, problema mo yan. Opo. You do not need a centavo to believe. Hindi ba? Kahit na nga nakakulong ka eh, pwede eh. Kahit na nasa banig ka na ng karamdaman, hindi ba? Pwede. Pwede pa. Kahit na nga pipi ka at saka bingi eh. Maniwala ka lang eh. Paniwalaan mo, hindi ba? O, kahit na pipi ka at bingi, pwede mong gawin yan. Kaya po, fair po ang Panginoon eh. O, ibalik natin yung sinasabi ni Rodrigo Duterte, who is this stupid God? Ay, talagang stupid talaga kung hindi mo alam yung siya na mismo ang gumawa ng paraan. Nagplano na siya. Noong nagkasala si Eva at Adan, nakasulat na po yan na mayroong ganong plano, hindi pa lang malinaw. Pero naandun na yan. Paano naman niya ay ililigtas yung mga tao sa kasalanan? Only believe. Oh. Fair ba yan? Fair Ay ngayon, kakandidato ka, milyon ang kailangan mo kung kandidato ka ng mayor. Baka kulangin ang 10 million. O, kandidato ka ng sangguniang bayan, baka kulangin ang 1 million. Ganun po yan. Pero dito po sa kaligtasan, wala Walang kailangan. Maniwala ka lang at yung mga gawa mo, susunod na yan. Opo, magiging righteous na yung gagawin mo. Sunod-sunod na yan. Kasi paunti-unti po ay nag-iiba po yung iyong pag-iisip Ganun po yan. Yan po ang message ko ngayon sa Holy Week na hindi natatalakay po sa iba. It is the gift of God so that nobody can boast. It is not the works of the law, but it is the gift of God. Ayan po ang nakasulat dyan. Ay, ang gagawin mo lang ay i-accept mo. Kung wala yan, ay pwede siguro na tama yung sinabi ni Rodrigo Roa Duterte na God is stupid. Pwede siguro ay hindi gumawa siya ng paraan At yun ang hindi alam ng iba. Nagtataka ako dito kay Kibuloy. Bakit hindi niya itinuturo yun? Dapat ituro niya na hindi stupid ang Diyos. Kasi nga, gumawa siya ng paraan Isinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak. Yung nanggaling sa kanya, ang ibig sabihin. O yung part of his being, naging na dati ay Diyos, part of his being, kung sakali man na finger niya, o wisdom niya, o yung salita niya, naging tao. Ay kung papaano yan, ay walang na tayong alam dyan, maniwala lang tayo, o paniwalaan lang natin, naging taong, at namuhay dito sa atin. At yun ang ipinako. Para tubusin nga tayo Huli po yun, huli. Walang kasalanan niya. Wala. Kaya nga, ay siguro, kini-question ng iba, ay paano nangyari yan? Ay huli nga yun Huli? Yung walang kasalanan Yun lang ang ma-answer ko dyan. Pero paano ipaliwanag? Hindi ko rin maipaliwanag dyan. Hindi maarok ng ating kaisipan. Bakit ganun? For my thoughts are not your thoughts, sabi po ng Panginoon. And my ways, not your ways. For as the heaven is higher than the earth, so shall my thoughts is higher than your thoughts, and my ways higher than your ways. Sabi po ng Panginoon. For as my word
so as my word, sabi niya, that goes out from my mouth. Yung is like a snow and the rain that comes down from heaven, sabi niya. It is like a snow and rain that comes down from heaven. It will not return to me void, sabi niya, but water the earth so that it will bring forth foods and seeds for the growers, sabi niya. So shall my word be, sabi niya. It will not return to me void, sabi niya. Hindi babalik sa akin na walang accomplishment. Yun po ang yun po ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga ito ay sinisikap ko na iparinig sa inyo itong mga, kasi nga hindi natatalakay po ito sa ordinaryo na, sa Bible study lang kasi ito natatalakay. Ngayon, kung wala kayong Bible study, ay wala talaga. Kung message lang, ang hirap i-message nito Ako nga, naniniwala ako na kung una mong lang marinig ito, parang hindi mo maintindihan Pero nga, sa pagpapatuloy, o kung marami na, ay madali ng paniwalaan. Sige po, at hanggang dito na lang po, At dalangin ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.